mga bangko. So first, akong i-introduce kung sa dyan ang DBP. So DBP, as akong na-mention, government bank niya siya. So ang government bank, syempre 100% owned ni siya sa gobyerno. Ang among pag-operate, pinaagi sa kwarta sa gobyerno, o ang among income sa amo sa i-remake sa gobyerno. So ang DPP, dugay na ni siya nga 79 years kami nga nagservisyo. So naami sa leisure building, naami mandate sa social services, nasa mandate sa infrastructure, sa SME, sa environment, o sa agriculture. So, naapon nila, nahatag na ng mga awards nationwide. O kami sa naami dagang branches. So, din nila sa Leyte, nami branch sa Ormoc, sa Tacloban, kaya sa Southern Leyte, naami sa Maasin. So, hopefully, maka-open na sa Sugod o sa Biliran. So, first day ay, ako sa introduce akong self. Introduce ako sa DBP. Ako, si Floresa Ortiz, account officer ko sa DBP. So, karon nami sa Tacloban Extension. So, uban ako si Dana Almendra, and then uban sa nako among head. So, for now, napaman siya meeting dito sa munisipyo, kung hapon na to siya unya din eh, kaya na po siya ihatag ko sa inyo mga words po di hapon. So, si Attorney Janet ang pauban. So, nasa akong number diri in case na may pangutana, pwede na mo magtawag sa ako, picture na lang. Taga-Ilocos na po dahil ko. So, kung taga-Ilocos na po mga kababayan na juday ta. Taga-Tambis na po. Taga-Tambis na po. Hello sir. Good afternoon. Mandate sa infrastructure, sa environment, sa SME, sa mga agriculture. Sumuni ang among program, akong giingon. So, gikabag Agriculture, Fisheries, and Rural Development or AFRD credit facility. So, kini siya ang programa, ang iyang goal ng goal is mag-provide of facility sa mga farmers na accessible. Sagot pa sa pag-accessible, meaning tanan, walay mag-lisod o pag-access niya. Dili para sa mga among typical na program na-adjoin siya for qualification standards, for mga businesses, kanya siya. Ang qualification standard niya, we have to make sure na within compliance siya sa mga farmers. Kaya na mag-comply sa association sa cooperative. So nga nagpatawag ng association o co-op, tungod kay ang mga beneficiaries ani nga program, ang co-op o association. So nga, naay mga farmer members. So, unya akong i-discuss kung sa dyan siya ka, nganong co-op man ang among barber, nganong asosasyon man. So, next slide. Mo niya kung bukod pasabot. Eligible borrowers, farmers and fisher folks cooperative that are duly registered with CDA. So, natalang matingali ko nga sila co-op no, registrado dyan na sa CDA. Kay, dili man matawag co-op kung wala kay CDA registration. Kisay mga co-op din eh. Duha. Ano sa mga co-op ma? Sir? Farmers Agriculture. Asa mga barangay, sir? Magnangoy. Isa pa ito usa. Ito, ma'am? Wala yung multi-purpose. So, maayo na atay mga representative from co-op. Ang inyong co-op, ma'am, nag-lending mo? Mga tag-lending? Inyo, sir, na pag-lending? Wala. Okay. So, iba lang inyong mandate. Namoy mga government nga client, like mga MOA sa government na members na. Okay. So, ikaduha, farmers and fisher folks organizations or associations registered with SEC and whose members are registered with RSBSA. So, ang inyong asosasyon na ano ba mo i-register sa SEC, ani? Or dole registration? Dole na. Ang SEC, wala, na ba yung SEC na register ba? Ay ba? So, hindi pala tanan mo. So, pwede man natin i-work out na siya. And then, yung mga members, mga RSBSA registered naman eh. Okay, maayo. Tumurag tanan mo siguro halos tanan naman no, na-register sa RSBSA. So, ang kini siya nga program, naano siya iluhag sa punta kategory. Atong itawag wholesale lending o retail lending. So,
credit kabalo man ang wholesale lending kabalo unta. Pero combine ang duha unsa ka itong kasabutan na? Wholesale lending is a financing arrangement for a large financial institution lends funds to a microfinance institution that provide micro-agricultural loans. So, example, si DBP na ang fund, ang ipautang, nagpo sa po. Example, ang po nila ma'am, Hilongos Multipurpose. O niya si Hilongos Multipurpose magpa-relent sa iyang members. Muna gitawag wholesale lending. Tungod kay ang siko nangutang sa amo, iya sa utang sa membro. So, muna yung wholesale. But pasabot, ang utang ni Coop, dili para sa iya, para sa iya membro. So, next slide. Microfinancing. Microfinance institution. So, ang qualified aning among wholesale lending are those microfinance institution. So, unsa ka ning microfinance institution? So, ini siya financial entity that provide a wide range of financial services including loans, savings, insurance, mga co-op na anak. Example sa mga co-op na sila ilang ma'am, napuno na naman no, savings, insurance, ang ilang co-op, or naanay nga o lama, Oxy, na anak sila, na may from Oxy ba rin ma'am, o lama, or Libercon, na Libercon din eh. Murag na anak sila yung mga anak. Daghang multi-purpose cooperative na naaanak. And other related products designed to meet the needs of low-income individuals. So basically, ang co-op jud mo-offer sa iyang members para mahatagan og solusyon ang mga needs sa members. So mo sila ang example sa microfinance institution. First category, domestic banks, so rural banks. Example, Rural Bank of Ilocos, Rural Bank of Hindang. Mga rural banks, qualified na sila sa amo. Ikaduha, thrift banks. Kung ikatulong, cooperative banks, sumuon ni sila ma'am, mga co-op na nagapalending. Provided po nga ang membro nga pahukmon ni co-op, qualified gihapon. Kaya naaman po tayo qualification standard sa iyang borrower ni co-op. So dapat ang kwarta nga ipautang ni co-op at po niya ipautang sa mga miyembro nga RSDSA registered kay para ma-make sure nga farmers ang iyang pautang. Wala nang uban ma'am nga co-op members na liligay farmer, mga teacher, mga kuan vendors. So we have to make sure nga farmers kay para man sa farmers na fund. So RSDA registered ang purpose is to finance agriculture or fisheries related activities. Kung ikaduha, walay pasyo nga, dili pasyo ang iyang account sa co-op. So, mabayaron ba ang kanilang niyang membro? Then, ikaduha na po nga qualified kaning mga microfinance NGOs, which is wala taan na kaya ang among i-invite kini mga co-op o association. So, unya, abot na ko sa next category mo, mention na po sa association na. Then, ang purpose sa wholesale lending, as ako na-mention, re-lending siya sa membro. So, ang utangon ni co-op, iya sa ipautang. So, meaning, dili siya pwede i-finance o fraction of building, dili pwede i-finance o working capital sa ubang nga business, kundi ang purpose is pautang gihapon sa membro. So, anak na siya. So, unsa ang eligibility criteria sa co-op? So, dili tanan nga co-op pwede ani maka-avail kay relending ni siya nga program. So, ang first nato nga criteria is at least nagpa-relending na siya for 1 year na operation na ang co-op. So, kamo nga, pila na mo ka years nagpa-relending? Dugay na kay Hilongos Multipurpose ito naman. Then, na-ay certificate of authority to operate from BSP. Murtanan lang nga na-ay relending na aani kay dili maka-operate kung wala ni siya from BSP. Next, na-ay minimum capital requirements, which is na-adjun na basta co-op ka. And then, na-ay past due or non-performing loans na dili mo exceed og 5%. Then, other documentary requirements, for sa mga uban nga association, siguro dili pa kayo mo makarelate ani kay dili man mo na-operate as co-op, pero basin mag-apply pud mo og loan, unya, membro mo sa ka-co-op na nagpa-relending, pwede ra mo apply directly sa ilaha. So, take note lang taani sa requirements, kini siya requirement ni sa co-op, dili ni requirement sa individual members, ha? So, ang requirement namo sa co-op, dapat na siya notarized certification, nga nag-approve sa resolution sa Board of Directors. Ikaduha, biodata sa incumbent members sa Board of Directors. Ikatulo, list of existing principal nga naay share nga 10%
10% or more sa total share sa co-op. Unya ikatulo, murag kaya rin ni makomply kay sa 2024 o 2022 to 2024 na siya nga financial statement. So, na human na pag-comply sa mga co-op. And then next, interim financial statement for 2025. I think wala pa ni good maghimo og financial statement ang mga business karon kay murag around April or May ang submission man sa BIR. So, interim lang sa among pangayoon. Ang ikatulo, brief company profile lang kay syempre wala man may makabalugod sa background sa co-op or association mo na nga mga may company profile, then certified true copy of articles of cooperation and bylaws, and then CDA certificate o kaning certificate of authority to operate. Mga basic na yun sila kay kabalo ko na exist na ni siya nga mga documents sa mga co-op nga ni-operate. Pero ang sa association namin, Ang sa association ma'am, lahi po siya, napo ko i-present on niya for association ng ilang na slide. So, ato sang giuna ang wholesale lending pa ni siya nga topic. Unya napulo, sworn certificate nga ang funds is for purpose lang jud og lending. Dili siya iparelent sa lain nga dili eligible members. Then ID sa signatories o DE certificate of accreditation o kini ang BIR tax certificate of tax exemption. Kay importante ni siya kay ngano every time mag-release ang bangko or bisang usa nga financial institution og loan naman tayo bayaran na nga tax, ang documentary stamp tax. So, ug naa mo aning dili na mo mobayad ana kay si bangko na ang shoulder ana kay tax exempt man mo. O ana na siya. So, dapat updated ang inyong ani. Then, accomplish back forms. Mag-provide lang ani nga mga bank forms sad. So, ang mo perma ani ang authorized signatory lang ni co-op, dili na ang membro. And then, sa collateral sad, dili ni pares sa typical nga loan ha nga mangayo mi og mortgage, mangayo mi collateral nga sa nga na yuta dili na. Ang inyo lang i-assign ninyo ang promissory note sa inyong members. So na ang members nga nag-loan na sila na promissory note, inyo siyang i-assign sa amo ang kini nga i-avail nila nga loan. Once mo bayad sila, inyong ibayad sa amo. Murag na siya, mo i-guarantee niyo ang ilang gi-loan sa inyo ha. Unya, if ever sad na amoy PCIC insurance, example, ang inyong membro, ang iyang collateral sa inyo, ang iyang insurance. So, pwede rin hapon i-assign sa inyo ang insurance and then other mga receivables. Then, usaon na ito pagkabalo kung pila atong pwede ma-loan. So, example ni siya. Example, ang co-op. Ang co-op nilang ma'am, example, naa sila 10 members. Per batch man usually ang release. So, naa sila 10 members nga ni-avail of loan, tag 50,000 kada usa. So, ang total accumulation is 500,000. 90% ana, pwede na mo ma-shoulder. Kami mo, instead nga inyong fund ang inyong ipahuwang sa ilaha, among fund ang among ipahulang sa inyong ilaha. So, ang release may og 450, out anang 500,000 nga inyong ipahulang. So, muna pwede na mo, ang 10% kamo na ang inyong utapal kibali. Ano siya? So, ang tenor ana, kibali, ang kato siya nga promissory note, 5 years man na siya nga payable. So, payable in 5 years, or if ever gan, kung early po ang mature ang ilang loan, like 3 years, whichever is early. For example, 3 years mo mature, so dili ka mo abot og 5 years nga tenor, payable in 3 years na gyapon siya. Maximum of 5 years. But not to exceed 5 years. Then interest rate. So mo ni akong giingon, kini siya kay fund man ni siya from government. Ang among rate ihata is 5% per annum ngadto sa co-op. So si co-op, usually ang rate ninyo mga around 1% per month, mura ka naman ang rate sa mga co-op. So dapat dili siya mo exceed og 1% per month or 12% per annum. Kay lower rate man siya na mga gipahuwam, dapat dili po gihapon taas ang inyong rate sa inyong membro. So kung membro mo mga co-op, ana na siya. Dapat ang interest rate nga inyong mahuwam from co-op is dili mulabaw sa 12% per annum. Then sa release naman sad, pwede siya lump sum, pwede per batch. Example na every sa inyong membro karon nga bulan
napulo, pwede mo magpa-release ato nga 10 members. Kaya, next na po na harvest season or planting season na nasan mo avail, pwede nasan mo magpa-additional og release. So, ana na siya. Per harvest man na usually mag-loan ang mga, or per planting season, di ba, mag-avail of loan ang mga membro. Then, repayment. Principal and interest payment shall be payable monthly or quarterly. Depende sa inyong sabot ng membro. Kung ang membro ninyo is quarterly ang inyong payment, quarterly sa inyong payment sa AMUA. So kung pananglitan, moingon ang inyong membro, i-monthly na po, ang i-monthly po ninyo sa dali. Kay mura man taog, bali ang iyang bayad, ibayad ninyo sa amo. Ang inyo is maka-earn lang siya through interest. Nga gipatong. Then, again, the purpose is relending para sa qualified members nga farmers. Dili sa mga vendors, dili sa mga teachers, dili sa mga police. Exclusive na siyang program para sa farmers. So, aring napunta sa retail lending. So, kini siya mas interesado ni ang uban ani kay qualified ani associations o mga cooperative nga non-financial institution. So, what is retail lending? Loans granted to farmers, fisher folks cooperatives, associations, or organizations to enhance productivity and increase income of an agricultural and fisheries household. So, meaning ang qualified ani, mga associations, mga cooperatives na non-financial nga para sa inyo sir, dili nagpa-lending. So, money, eligible farmers. So, kini sila ma'am, actually qualified na mo ani ma'am, pero ang purpose is dili na lending. So, naatay eligible purpose. Pakita na po niyo sa next slide. Kunya, kini ang retail lending, duha sad ni kaklase. Natay gitawag og term loan o credit line. Unsay bot pasabot ana? Moingon tang term loan na siya specific term. Payable siya monthly in 5 years. Usually ana na. Kana bitong magbinuwan mo og bayad, mo na gitawag term loan. And usually ang purpose niya is for fixed asset acquisition. Example, mo palit mo og equipment, mo mag-construct mo og building, mo na term loan. Kung credit line sad, ang credit line, revolving credit facility where a bank approves maximum borrowing limit. Mura siya credit card bitaw nga tagaan mo linya nga ang imuhang kining linya for working capital purposes. Example, for one planting season, mo konsumo sa inyong co-op or association, kailangan need mo og 500,000 for one harvest season or planting season. Unya, putpun mo na mo og let's say 500,000. Naara na ninyo full avail ba ninyo or mo-avail na mo og 300,000 ana. Then inig harvest makabaligya na mo ibayad ninyo in full gihapon kung pila ang proceeds sa inyong harvest. Dili siya monthly amortization. Kay short term man ni siya, more on short term financing. Per harvest ang atong istoryahan ani. Ang katusad long term annual monthly for 5 years or 3 years payable siya. Depende kung pila ang inyong kaya masigo sa inyong cash flow. And purpose again, ang purpose sa term loan is for acquisition of equipment or fixed assets such as machine, construction of warehouse. And then ang credit line gihapon often granted for working capital requirements. Example, purchase of kanang fertilizer, increase in receivables, mga working capital na requirement, and renewable ni siya every year. Then eligible purpose, mali akong giingon. So to finance agricultural or fisheries activities that shall enhance productivity and increase income, productivity and competitiveness, including but not limited to the following. First, agriculture and fisheries production. Unsa ka siya? Short term ni long term. Kining agriculture and fisheries production. Short term. So ang ato ni is credit line. Kay per cropping season man. Kini acquisition of work animals, equipment and machineries. Unsa man long term, short term. Long term. Nakakuha na mo unsa purpose mo na. Amo dyan i-identify kung unsay purpose sa loan, kung to finance ba short term or long term para ma-match na mo ang amortization nga among hatag. Ikatulo, acquisition of seeds, fertilizers, poultry, livestock feeds. Short term. Very good. Naka-gets yun ni sila si Ma'am og Sir.
Sunod, procurement of agriculture and fisheries products for trading, processing, and distribution. Unsa man na siya? Short term, long term. Short term, nakoy nabatan nito. Short term di siya kay processing distribution man. Once ma-distribute na nimo, makabayad sila nimo, makabayad na sa bangko. Dili na ka magbuhat for 1 year or 2 years. Acquisition of water pumps and installation of tube wells for irrigation. Long term. Okay. Once ma-install nimo ang imong irrigation, dili makakwarta dayon na. Huwag pa makapila na tuig. So long term. Construction, acquisition, and repair of facilities for production. Production siya. Short term, long term. May construction naman. Construction. Agritourism. Usually mga long term po ni kay permanent working capital ng agritourism. And then, sunod. Working capital. Short term ni. Then agribusiness activities. Mga short term. So loan amount na punta. Same ganina sa akong dimension, 90% hapon siya sa total project cost. So example, ano siya? Example sa long term, the cooperative plans to purchase a rice dryer equipment worth 1 million to support its rice mill operation. However, due to insufficient funds, it decided to apply for a loan to finance the acquisition. So ano ni pag-compute? Example, ang 1 million nga rice dryer worth 1,900,000 pwede ma-finance ni DBP. So ang 100% si co-op or association na ang mutapal, ibali, para makumpleto ang 1 million. So ana na siya pag-compute. Ang uban man god sa regular nga financing, 70% ra ang among i-finance. Pero for this program for farmers, 90% ang among i-cover. Example po sa credit line, ini example na pa diri ang mga association or co-op nga naay MOA from PhilRice, from NFA, from DA na din he. Irrigators, so may MOA, machineries, sila. So kini asya. Nata example dire. A cooperative or association enters into a MOA with the NFA to deliver 625 sacks of rice valued at 500,000. So to procure the 625 sacks of rice from its member farmers, the cooperative or association applies for a loan. So unsa man nila pag-procure, pamalit aning mga 600 kapin nga sako sa bugas. So mupalit sila sa ilang members para makasupply sa NFA kay may MOA sila. Karon kulang man ang fund ni association. So mulon sila to determine kung pila ang among maparelease, ani na po, 90% sa ilang contract na 500,000, maoy amo i-cover. O niya ang 10% which is 50,000, si association na ang cover ana. To complete ang 500,000 na MOA ninyo ni NFA or ni example na ni siya ha, example na ni kay namagoy uban na sila yung MOA, once baydan sila sa national government, example, mobayad na sa NFA, direct na po niya ibayad sa bangko. Ana na siya. Dili na nga i-adto pa ni muglain kay mo man ang inyong agreement. Kung mabayaran ka sa NFA, ibayad na ninyo sa bangko. Ana na siya. So working capital. So ang atong requirements ani, kung interesado ang association or co-op, mo ni atong requirements. So sa co-op niya, mo complex si co-op or association ani. So, certified true copy of the registration with CDA or SEC, certified true copy of articles of cooperation and bylaws, then CDA compliance of certificate of compliance for co-op ra ni siya. Then BIR certificate of tax exemption. Kaya as akong na-mention, once mag-release na siya corresponding payments sa BIR, katong documentary stamp tax. So kung naamo ani, dili na mo ato mo bayad kay si bangko ang shoulder. Ikalima, financial statement. Pero kung new mo nga co-op or association, pwede ra interim or in-house financial statement. Dili na ang katong audited. Magpahimo na lang mo sa bookkeeper ninyo or kinsay ka mao sa inyong membro. Na duly notarized board resolution. Siyempre, maghimo dyan ni board resolution kay lahi magud nga body ang association or co-op na amantay chairperson ana. Dili man ta magbuot-buot. So, kinahanglan mo agi dun siya sa inyong board. Then, ikapito,
Same gihapon ganina, may biodata sa incumbent members, members of, or officers of the board, then members of cooperative with corresponding address, work area, and location. Importante na siya kay money among basis nga ang inyong membro, mga farmers. Unya, among man i-validate ka na ma'am nga kung naaba ni sila sa RSPSA registered na members, i-validate na namo. Then farm plan or budget para sa mga na-ay working capital requirement. Pero kung ang inyong purpose is acquisition of equipment or construction, lahisan ang among requirement ana. Instead of farm plan or budget, mangayo og example quotation, kung palit mo equipment, mangayo mi quotation. Or kung magpa-construct mo building, mangayo mi og cost estimate sa building. Kay maglisod man mi og compute kung wala mi ana. Kay instead of farm plan, mo base mi sa inyong quotation from supplier kung magpalit ng equipment. Then, mayor's permit, DTI or BIR certificate of registration. So next, sa collateral requirement, lahi na siya ganina, compared ganina. Naataan ni real estate or chattel mortgage, pwede. Kay mag-finance man kag long-term assets, like construction or acquisition of equipment, ato na siyang i-mortgage sa bangko. So ang ganina, katong relending, wala pa ani kay dili man to long-term financing. Ikaduha nga pwede na to nga security is security agreement for intangible assets. But pasabot, nag-assign mo sa inyong mga receivables or mga, example, insurance, PCIC, pwede na siya. Then, security agreement for covering the proceeds of guaranteed claims. So, amo ni mo na example, ganina katong na ay receivables from BOA. Then, interest rate, same ra gihapon sa katong relending, 5%, not to exceed 5% per annum. And then mode of release, pwede ra staggered, pwede ra lump sum. Sa mga machineries, lump sum jud na kay lisod man mag-staggered ta og bayad sa inyong supplier. One time naman jud ang bayad sa supplier. So pero kung construction of building, staggered na usually. Kay per progress billing man na siya. 50% ang na-construct, 50% basan ang among ipa-release usa. Then next, again, ang term loan, maximum of 10 years based on projected cash flow, niya naatay grace period for 1 year. So, unsay grace period? But pasabot, sa first 1 year, interest lang sa inyong bayaran. Ang inyong principal payment, dito na mag-start sa second year. And then, payable monthly, quarterly, or semi-annual. Depende kung unsay kaganahan sa inyong co-op. Unya amo sang i-assess kung unsa ang capability sa co-op, kung kaya ba ni co-op or association mag-monthly, mag-quarterly, or mag-semi-annual. Then, for credit line, since short-term naman siya, dili ni siya mo exceed 180 days nga promissory note. So, base man nina mo good sa cropping season, di ba 180 days, mga usually 6 months na siya. So, after 6 months siguro, mag-cropping season mo, mag-harvest, usually mabaligya ninyo na after mga 3 and 6 months. So, after ninyo mabaligya, bayad na sad mo sa inyong principal, in full na siya, hindi na siya staggered, one-time payment ra after 180 days. Then pero ang monthly, ang interest is payable siya, pwede siya monthly payable ang interest. So principal payable at maturity date, interest payable monthly, pwede siya pwede mag-monthly ka sa interest para ilig-abot sa inyong receivable sa inyong harvest, dili na kayo dako inyong bayaranan, principal na lang, wala na yung interest. So, moto siya ang sa AFRD program nga ang qualified are associations and co-ops. So, later, sige, napoy pangutana, pwede na mag-break lang sa siguro, natay mag-distribute lang sa snacks, then after while nag-snacks mo, mag-discuss ka sa katong pang